yourself. It's extremely dangerous. So yun na nga guys, so gagawa po tayo ng solar aparato guys. So syempre alamin natin yung mga materyales, tools at parts na gagamitin natin sa pagbuo ng ating solar aparato guys. Syempre ang unahin natin is yung ating inverter guys. So meron po tayong inverter dito na Pato. So 16 watts po siya. So kung nakikita nyo po, ito po yung kanyang item guys. So ito po yung ating Pato na inverter guys. So ang gagawin po natin dyan is ilalatag muna natin yung ating setup guys. So dito ko po siya nilagay. So naka setup sa pwesto na yan guys. So sunod natin kukunin guys is yung ating PowerMR guys. So 25A po to, 25 ampere. So syempre nabili ko ng isang piraso. So 25 ampere lang po yung nabili ko. Then bala ko kasi mag-upgrade agad, so wala akong choice kundi bumili pa ng isang PowerMR na 25 ampere guys. So ito po yung PowerMR. So ito po yung ating controller MPPT. So diyan po natin siya ilalatag. Then sunod po natin is yung ating pangalawang PowerMR na solar controller guys. So ito po yung ating solar controller. Meron po yung mga manual at screw guys. So syempre ililayout muna natin yan guys para madali natin makuha yung ating setup. So ayan po yung aking setup na ginawa. So sunod po natin is yung ating distribution box guys. Syempre para safe at hindi po siya mabasa ng ulan. So yung breaker po natin, lalagyan po natin yan ng distribution box guys. So ito po is 12 way po siya. So binutasan ko na ho siya kung nakikita nyo po. So yan po yung ating distribution box. So dalawa po yung kinuha ko. So isang 18 way po. Ito po is 18 way na distribution box para sa ating mga breaker at mga parts. So ayan po. So butas na ho yan. So ginawa ko na siya kanina. Nilayout ko na kasi yan. Then yan po yung ating setup guys. So syempre tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin yung takip. So ayan po yung ating main na parts na kailangan natin, yung medyo malalaki. Then isusunod na ho natin yung ating mga breaker guys. So meron po tayong mga breaker dito guys. So ito po yung ating, so unahin po muna natin yung ating SPD guys. So ito po yung SPD. So ito yung ating SPD. Ito po is para sa ating solar yan guys. So para hindi po masyadong pumasok sa solar yung mataas na wattage. Then ito yung ating chint na breaker guys. So ito po yung ating chint. So meron po tayo ritong 20 ampere. So lalagay po natin yan dito. So meron tayong 40 ampere guys. So dahil dalawa yung ating controller, so dalawang ganito ang kailangan natin. So kailangan pa po natin ng dalawang chint na 20 tsaka 40 guys. So yung aking ampere dito guys, so medyo mataas na to. So nag-adjust na ako ng ampere para once na nag-upgrade ako is din ako mag-upgrade ng breaker guys. So syempre medyo mataas na to. Dapat to is 16 tsaka 30 lang to para compatible na compatible. So yan po yung aking ginawa is tinasan ko na siya ng onte para di na tayo mag-upgrade sa susunod pa. So meron din tayo ditong chint na 100 ampere guys. So medyo malaki to. So para to sa ating battery tsaka sa ating inverter guys. Dito po yung nakapwesto, naka-align. Then yung kukunin na rin natin yung isa pang SPD guys. So yung SPD natin, ito pa isa. So ito po yung ating SPD dahil dalawa yung ating controller, dalawa yung ating solar panel. So yan po yung ating setup. So ang kailangan pa natin dyan, so para hindi po tayo matakot, syempre kailangan po natin ng parang fire extinguisher. So ito po ay retardant. So meron po tayong 20 grams. So yung 20 grams nalagay ko rito sa maraming breaker. So dito na lang natin i-align.
Ayan po yung magsisilbing fire extinguisher ng ating distribution box ng puro breaker guys. Once na may nag-init dyan, so yan po, pwede po siyang pumutok at maging fire extinguisher. So ito po, dalawa po. Meron din ako 10 grams. Siyempre, itong 10 grams na to, so ilalagay natin yan dito sa kabila guys. So yan po yung ating setup. So ito po ay retardant guys, fire extinguisher device. So yan po yung ating setup. So kakailangan din natin ng AC monitor. So itong AC monitor, ito naman yung ating pinaka magbibilang ng kilowatts na nako-consume natin at power. So lagay ho natin dyan. Then kailangan pa po natin ng isa pang breaker guys. So itong breaker naman to is AC naman siya. So 16 ampere naman to. So AC to. So syempre dito sa side na to, ito yung nasa pagkatapos na ng inverter. Kasi paglabas ng inverter niyan is AC na po yan. Ito po lahat is DC guys. So DC to lahat guys. So yan po yung ating solar setup na kailangan. So meron pa po tayong kailangan dyan guys. So ito po naman is yung ating LVD low voltage disconnect guys. So ito po yun naman yung kanyang accessory. So ito naman is optional lang naman kung gusto nyo ilagay. Then sunod natin yung sino ba yung aking SSR40DA guys. So ito po SSR40DA. So sinamahan ko na rin siya ng heatsink para hindi siya masyadong sumobra init. So ito na po. Lagyan na rin natin ng heatsink. So yan po is SSR40 guys. So yan po yung pa rin natin dyan is yung ating syempre outlet guys. So ito yung ating outlet. So apat po yan na plug. So yan po yung ating setup. So next po natin is meron pa tayo ritong SPD guys. So SPD na to is para naman to sa AC guys. So syempre once na may pumutok sa ating appliances, so ito muna yung masisira bago yung ating mga breaker. Syempre yan po yung setup na yan. So yan po yung ating setup. So kakailangan din natin ng thermostat guys. So yung thermostat guys, ito po yung ating ilalagay dito sa taas. So accessories lang naman to. So syempre hindi naman natin to kakailanganin, pero ako kailangan ko yan para hindi agad masira yung ating peto. So yun po yung thermostat. Siya po yung magiging switch ng ating mga 12 volts na 120 mm na fan guys. So para mahanginan yung ating controller, then yung ating inverter guys. So yun po yung purpose ng thermostat. Pag uminit na ho to, so automatic po na magbibigay ng access na magbubukas ko sa itong ating mga pan guys. So ayun po yung a-assemblein po natin. So kaya kailangan din po natin ng thermostat guys. So next po natin is yung ating voltmeter. So itong voltmeter naman to guys. So para naman to sa battery. Total hindi ko pa pinapakita yung battery. So nakatabi pa. So tatabi na lang din po natin to. So ito po yung magbabasa ng kung full charge na ba yung ating battery or mahina na. Then sunod natin is yung ating fuse ng battery naman din to guys. So meron tayong fuse battery holder, then itong 150 ampere na fuse guys. So syempre mas maganda safe na safe yung ating battery para once na may pumutok sa ating inverter, so hindi madadama yung ating battery guys. Syempre ang pinakamahal dito guys sa ating solar setup is yung ating battery guys. Kaya dapat lagi natin siyang protektahan guys. So kailangan natin to na 150 tsaka itong 100 ampere na to. Kailangan natin yan para maprotektahan yung ating battery guys. So syempre nagbili na rin ako ng cover ng ating LVD. Then yung ating itong ating SSR tsaka LVD guys. So yan po yung ating solar setup na kinakailangan. So ayan na po yung full ng ating parts na kailangan natin sa ating solar aparato. So susunod naman natin guys, syempre yung ating mga materyales na gagamitin. Syempre meron tayo dapat yung wire. So syempre tatabi po muna natin to. So wag na pala natin itabi. So papakita ko na lang sa inyo yung mga kailangan natin. Guys, so additional ko lang. So meron tayo ditong power stop. So para to sa ating emergency once na meron tayong
problema sa ating solar aparato, so magagampanan na ito ng ating fire extinguisher na mini fire extinguisher yan guys. So malaking bagay po yan sa ating solar aparato once na merong malfunction na nangyari guys. So isusunod natin is sama po natin is yung ating mga materyales na gagamitin guys. Syempre una sa lahat, so dapat meron tayong heat shrink tube guys. So ito po yung ating heat shrink tube. So kailangan din natin to bago tayo mag-umpisa ng setup guys. So yan po yung ating heat shrink tube. Ay, yun nakakabulo. So yan po yung ating heat shrink. So sunod naman natin is yung ating terminal guys. So ito naman terminal guys, ito yung nilalagay natin sa mga wire guys. So yan po yan. So hindi na po kayo magkakamali. So yan po. So yan po yung ating setup. Sunod naman natin guys is yung ating copper ring plug terminal guys. So para naman to sa mga screw na ini-screwan katulad ng battery or yung ating inverter guys. So ito yung ating mga kakailanganin guys. So sunod naman natin is yung ating cold press wire terminal guys. So ito naman yung sinasalpak dito sa ating mga breaker guys. Once na medyo makakapal na yung wire, so ito na yung kailanganin natin dyan guys. So yan po yung ating setup. Sunod natin is yung screw. Syempre kailanganin natin ng screw para maidikit yan lahat. So lalo na tong ating distribution box. So kailanganin natin to na 3/4 na screw guys. So yan po yung ating screw. Sunod naman natin syempre kakailangan din natin ng plug guys. So itong plug na to kakailanganin natin to. So kailangan din bumili. So 10 ampere lang po siya. So yan po yung ating wire. So yan, nag-build na po ako, nag-setup na po ako ng mga wire natin guys. So yan po yung mga wire natin, kung nakikita nyo po. Meron na po siyang mga plug tsaka terminal wire guys. So yan po yung ating ginawa to kanina guys. So yung gagamitin na po nating mga tools is ipapakita ko na. So itong kailanganin nating tools is kailangan natin ng wire stripper guys. Itong wire stripper nabibili ko lang to sa online. So lahat po yan galing po sa Shopee, Lazada. So meron tayong stripper. So stripper guys, so ito po yung ating pambalat ng ating or pang cut ng wire guys. Sunod naman natin is yung ating crimper guys. Itong naman ating crimper. So ito po yung nilalagay natin once na kailanganin natin ipitin yung ating terminal guys. So ito po yung ginagawa ko diyan, ganyan po. So yan po yung pang crimper ng ating mga terminal para sa ating wire. Syempre kailanganin natin ng pliers. So yung pliers pwede natin itong gamitin dahil makapal yung wire. Ito yung pang ilang ipit ko sa mga terminal guys. So sunod natin syempre kailanganin natin ng screwdriver. Depende sa inyo kung anong itsura. So meron tayo ritong side cutter. So ito po sa maniliit na wire. Ito yung sa ating makakapal na wire. So sunod naman natin is yung ating blower guys. So kailanganin natin itong blower or heater, heat gun. So para maisil tong ating tube na to is ito para masil yung ating shrink tube guys. So para initan siya para mag-fix siya guys na yan. Para tumibay yung ating setup. So yan po yung kakailanganan natin. So heat gun guys. So heat gun guys. So kailanganin po natin yan. Then sunod naman natin guys is yung ating impact drill or grinder. Ayun ba to? O yan, impact drill. So depende sa inyo. Ito po yung pambutas natin guys. So ito po yung ating pambutas na bit. So meron din po tayo dapat pambutas ng bit guys. So ito po yung aking binili na 6-hole socket. Ito yung ating solar aparato setup. So yan po yung ating buong solar aparato. So ang gagawin po natin dyan guys is ipipix ko muna yan. So iscrewan ko muna itong distribution box, controller, inverter, so itong outlet. So yan, ipipix ko muna. So iscrewan ko muna yan guys. So hindi ko muna ipapakita sa video para mabilis po yung ating video guys. So yun na nga guys, so tuturuan ko kayo paano mag-wiring sa ating solar aparato guys. So una sa lahat guys, syempre dapat meron tayong mga wire guys. So ang meron tayong wire dito is meron tayong 10 AWG, meron tayo ritong 4 AWG, meron tayong 12 AWG, then meron tayong 8 AWG. So mga wire size po yun ng ating wire. So syempre
una sa lahat, syempre, ang ginawa ko dyan is pinirepair ko na yung ating mga gagamiting wire para insert na lang tayo ng insert. So, naglagay tayo ng crimp connector. Tapos, meron tayong ring lug. So, ring lug, meron tayong ring lug. Then, meron tayong heat shrink tube. Heat shrink tube pala. So, ito yung guys. So, yan. Ayan yun guys. So, ito yung mga kailangan nating mga materialis dyan. So, yan guys. Yan. So, ito yung ating connector. So, yan yung mga kailangan nating tools at materials. So, syempre, ang gagawin na natin is mag-wiring na ho tayo guys. So, ang una natin gagawin is maglalagay tayo ng wire to controller to breaker guys. So, ang gagamitin nating wire dyan is syempre yung ating 10 AWG. Syempre, ang pinakamagandang wire na kulay na gagamitin natin is red and black lang guys. So, para hindi tayo malito kung saan yung positive tsaka negative guys. Syempre, para once na may ginalaw tayo, hindi na tayo malilito kung ano yung positive tsaka negative. Syempre, una natin gagawin is bubuksan natin itong ating mga controller. So, sunod naman natin gagawin guys is i-insert lang natin to dito guys. So, syempre, yung positive laging nasa kaliwa yan guys. Di pa ata ito nakuluwag. Wait lang. Ayan, yan, pumasok na guys. Ilulugan lang natin ng bagya. Yun, nadali mo boy. So, kailangan lang natin yan i-lock guys. So, ilalock na po natin yan para mag-fix na yan. So, yan po muna yung ating gagawin dyan guys. So, yung wire natin AWG. Then, insert po natin yan dito guys sa ating putas dito guys. So, syempre mas maganda kung meron tong goma para hindi masugatan yung ating wire. So, pupunta natin yan sa ating breaker guys. So, yung breaker natin dito guys is 20 ampere. So, 20 ampere yung galing sa solar to guys. So, papuntang solar to. So, insert lang po natin yan dyan. Yan guys. Na-insert na po natin. Then, yung itim naman is dito sa may negative sides. Sunod naman natin gagawin dyan guys is kakailanganin natin ng okay lang yan. Itatap lang natin tong wire na 12 AWG dito sa ating SPD guys. Yung SPD natin siya yung mag-absorb once na tumaas yung voltage guys. So same lang din ang kulay. Lagi nasa kaliwa. So insert natin dito yung positive. Then itap din natin dito yung itim. So negative guys. So it lang. Isin lang natin. Yan, mahirap ang buhay ng... So, ilalak na ho natin yan guys. So, syempre, ididiinan po natin yan para mag-fix yan. So, yung SPD natin guys is DC yan guys. DC. 500 DC ang ating SPD. Siya yung mag-absorb once na kumidlat. So, hindi agad magdadirect sa ating controller. Para hindi rin masira yung ating controller guys. Medyo maluwag lang tong ating scenario to. So, ipipix ko na lang siya mamaya. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, ayan. Yan po yung kanyang setup. So, yung breaker po natin dito guys is 20 ampere guys. So, galing po ito sa solar. So, ito po yung galing sa solar na breaker guys. So, yan po yung setup. Then, syempre, sunod natin dyan yung ating ground. So, pwede natin yan lagay rito. So, ito yung ilalagay natin sa lupa guys para sa lupa dumirect yung sobrang voltage na galing sa kidlat. Yan po yun. So yan po yung scenario ng ground. So yun yung purpose. Then susunod naman natin guys is yung 10 AWG din. Dahil nagpalit tayo ng breaker kasi dati to is 40 ampere. So nagpalit ako kasi yung 8 AWG na wire. So hindi po kasi sa controller ko kaya nagpalit ako ng breaker na 25 ampere. So yan, tara, let's go. So ganun din scenario guys. So insert lang natin dyan. So dito. So yan, napakadali lang naman eh. So once na naka-prepare na yung ating mga wire, so hindi na tayo mamamroblema sa ating pag-insert. Yan, yan. So kailangan lang talaga i-fix natin yan para buon na buon po siya. So, ganun din po yan dito sa may breaker, guys. So, yung breaker naman natin to guys, is ito ay
25 ampere guys. So syempre yung 25 ampere, once kasi yung controller natin is 25 ampere lang. So piner ko lang siya sa 25 ampere. Yan po yun, para hindi rin po ma-stress yung ating wire. Once na sumobra po yung pasok sa battery, so hindi po agad mag-iinit yung ating wire. So yan po yung purpose nyan. Then sunod naman natin guys is yung 8AWG naman. So ito yung sa ilalim naman to guys. So ito naman yung papunta sa battery, pero ang diskarte ko ngayon is dito ko na ida-direct sa breaker ng battery guys. So dito po yan, itatap lang po natin yan. So ganoon din po, left and right. Sa kaliwa po yung pula. Then yan po yung scenario na yan. So ilalak na po natin yan. So dinan nyo lang para mabuong po yung pinaka terminal. So hindi ko pa siya masyadong higpitan dahil ito is sa pang isang ano lang to, tutorial, para mabilis ho tayo. Then itatap ko siya rito sa may breaker side ng breaker ng battery guys. So ganun din kaliwa. So ganun lang din yan guys. So hindi ko muna siya ilalak kasi ito pa is yung ating lalagyan pa rin natin to. Same scenario lang yan guys. So ganun lang din scenario. So 10 AWG lang din kasi same lang po yun ng ampere. So yan po is papasok na ho natin dito. So yan, insert lang ho natin. Yan, pasok lang natin to. Madali lang i-insert kasi meron siyang terminal. So hindi na tayo mahirapan. So lock lang ho natin. Ganyan lang po kabilis mag-wiring guys, lalo pag naka-prepare na. Then same scenario lang din sa kabila. Yan, scenario po. Yan, insert lang po natin. Kasi dalawang controller natin, kaya kailangan din natin na ito na po yung ating 12 AWG. So same scenario lang din po dito kasi ito is SPD rin. So insert lang po natin yan dito sa side na red and black guys. So mas maganda, pare-parehas lang po yung kulay ng ating wire para hindi po tayo malito once na magre-repair po tayo or ipapatrabaho natin sa ibang electrician kung tawagin. Ito first time ko lang gumawa ng solar aparato, pero ito lahat is ni-research ko para kahit papano meron tayong kaalaman at idea para makabuo tayo ng magandang build. So ganoon din scenario niyan. So ito po yung 20 ampere then 25 ampere to guys. So same scenario lang po sila kasi parehas lang po sila ng ampere. So ayan po, ito po yung ating 10 AWG. So same scenario lang din, insert lang po natin dito. Ito na lang. Yan. So insert lang po natin. Medyo magulo-gulo pa tong scenario na to kasi hindi ko pa yung malilinis. Pero once na natapos ko nang ayusin to, lilinisin ko na yung wiring niyan. Ito is pinakita ko lang yung tutorial para mabilis na tayo. Ito maka-insert. Yan guys, so yan po yun scenario natin. So basta lagi nasa kaliwa yung positive at negative na wire guys. So kaliwa is pula, sa kaliwa is pula, then sa kanan is yung negative. So standard na po natin yan, black and red, para hindi po tayo nalilito. So yan po yung ating setup. So ito is meron akong breaker. So ito is papunta sa solar. So insert lang po natin sa solar dito. So kaya bakante pa siya. So yung solar ko hindi ko pa nakakabit sa bubong. Then ganun po. So sunod po natin is ito pa. Itatap down ulit po natin yan dito sa may breaker. So battery breaker side. So medyo masikip lang to, pero syempre magagawa natin ng paraan yan once na already goods na. Masikip lang siya pero mamaya magiging okay yan. Kasya lang yan, tiwala lang. So i-insert pa rin natin dito kasi yung battery terminal, kaya medyo masikip na sila rito. So yan po. So medyo matrabaho pero sige, okay lang yan. So insert na po muna natin to para hindi maglikot.
So yan po yung wiring ng ating breaker guys. So this breaker 2. So yan. Yan lang muna natin yan guys. So hindi po muna natin na-prepare na wire para sa ating battery guys. Ito po is i-insert po natin yan dito sa ating 100A na battery sa ampere. Then meron po tayo rito 150 fuse ampere na to guys. So ito po yung magpoprotekta sa ating battery once na nagka-problema or malfunction. So ito muna yung mag-absorb ng damage guys. So siya po yung pinaka security guard ng ating battery guys. So yan po yung ating wiring. So syempre ito po yung kunwari galing sa battery. So insert lang po natin yan dito. Yan. Yan lang po. Kakasya yan kahit tatlo yan. Yan o. Kasya yan tatlo. So yan po. Yan po yung ating setup. So yan. Kasya yan tatlo boss. Yung crowded lang talaga. Mas maganda syempre ipipix nyo yan. Yan po ating setup. Kasi yan tatlo. Kasi once na nag-direct pa tayo sa battery na wire, so masyadong mahaba yung wire. So mahal po kasi yung mga wire po natin na ganito. So yan. So yung wire po kasi na ganito, kung pwede mo siyang i-direct sa battery, pero syempre ito tinap na lang po natin yan dito. So sunod naman po natin yung breaker to inverter guys. So syempre ang gagamitin din natin dyan na wire is 4AWG. Syempre kailangan na natin ng makapal na wire dito guys. Kasi malaki na po yung voltahe na pumapasok sa ating inverter na galing sa battery. So ito po is insert po natin yan dito sa ating 100 ampere na battery guys. So ayan po yung aking setup. So yan. Hit natin pala. So mas maganda guys, meron pong goma yung ating mga distribution box para hindi po masyadong masugatan yung ating wire. So medyo makunat po kasi yung wire po natin guys, kasi medyo makapal na yan. So yan. Sunod naman natin guys is yung ating negative. So dito po natin siya papadaanin. So yan po yan. So yan po yung ating setup na yan. So medyo palaban lang din itong mga wire na to ah. Ayaw makisama. Kunat. So pwede mo muna natin siyang i-lock, i-fix muna. Para hindi siya magalaw. Nahihirapan. Yan, pipix po na muna natin yung ating breaker. So kailangan syempre mas maganda kung pasok na pasok po siya. Then next po natin is pupunta naman sa ating inverter guys. So yung inverter po natin, siya po yung magko-convert ng ating power. So DC to AC. So yun po yung kanyang purpose. So yung ating inverter guys. So yan, medyo lumalaban lang din talaga yung wire kasi medyo makunat. So mamaya na natin yan i-fix. Kailangan muna natin itong ayos. So yan guys. Medyo mahaba ng onti itong wire natin. Pero gawa natin ng paraan. So yan guys, so hindi po muna natin siyang ipipix gaano. Yan. So minute sounds pa, ayun. So yan po yung ating setup ng ating breaker na 100 ampere. So dapat to is 150 o MCCB. So ito lang po yung nabili ko. Then ito po yung ating 4AWG wire. So direct po yan dito sa positive tsaka negative.
Guys, so tuturuan ko naman kayo paano mag-wiring sa ating LBD tsaka SSR40 guys. So ang kakailanganin natin dyang wire is 12 AWG. So para may lagay po natin yan dito sa ating mga socket. So medyo maliit na po kasi ang kanyang socket. So kailangan niya na po is 12 AWG sa side na to guys. So tara, let's go. So una natin gagawin dyan guys is itatap natin yan sa ating 100A na battery ay breaker. So tara, let's go. So yan po, i-insert na po natin yan dito. So dito lang po natin yan i-insert. So syempre lulugan natin yan, nakaganyan po yan. So yan. Yan po. So red and black. So pwede na po natin yan luwagan. Kasi medyo fix na to eh. So luwagan natin ng bagya. Then insert po natin yung 12 AWG dito. Medyo palaban tong wire na to. So yan, ipasok ko naman kahit kailangan natin ito ma-insert ng maayos. Ayun yung ma-insert. Okay, sa ilalim mas maganda. Sa ilalim na lang. Yan guys, sa ilalim ko na lang siya itinap. So ganoon din sa red wire. So luwagan po muna natin to. Medyo pilipit na nga itong wire na to, sobrang tigas. Pero lalagyan pa natin yun ng wire sa ilalim. O pwede na rito, yan. Kahit pa paano hindi na tayo mahirapan mag wiring. So yan, medyo fix na po yan. So ito po natin, ito po yung ating wire. So insert lang po natin yan guys. So ang problema na ito guys is may ililipat na po natin yung positive is nasa kanan na at negative is nasa kaliwa. So ito po yung positive, meron naman po siyang body marker. So dito po yung negative natin, so yung black wire. So unahin po muna natin yung red wire. So dyan po natin siya insert. So yan, insert na po natin. So negative po yung kanyang screw. So nandito na po sa kaliwa, nasa kanan na po yung red wire. Then ito na po yung ating negative is nasa kaliwa na. So yan po yung kanyang input. So sunod na po natin guys is syempre yung sa output naman ng ating LBD. So ganoon din po yan guys, nasa kanan na po yung positive tsaka nasa kaliwa yung negative. So yan, medyo baliktad na ho yung scenario nila. Yan, insert lang po natin. So nakapag ready na po ako ng wire nyan, tsaka mga terminal, tsaka ring lug. So yan, medyo fix lang po natin yan. Luwag, mali ako ng insert. Yun, masok. Ayun na, medyo na-fix na po natin. So ang mangyayari po niyan, dito po tayo mag-start niyan ulit sa ating SSR. So yung positive po natin is nasa kanan, so yung negative natin is nandito. So tinanggal ko na po yung screw niyan para madali na po tayo. So yan po yan. Yan, para ma-fix na po natin siya ng diretso. Yun, nadali mo boy. So yan, nasa kanan na po yung ating positive. Yan. Susunod naman po natin yung ating negative wire. Yan. So once na already good sa po yan, so ang mangyayari po niyan guys
So yung ating polarity is wala na po. So wala na pong positive negative yan. Pares na po yan positive or pares na negative. So ito na po yung ating pinirepair na plug. So yan po yung ating wire. So yan po yung nakakonect sa ating, ito po natin yan i-insert sa ating inverter. Kunyari ganyan ho. So yan po yung kanyang pagkakasetup. So yung ating polarity na guys is wala na po tayong polarity dito. Pero depende na sa inyo para mas maganda tingnan. So dito ko na yung aking, ay dito na lang yung pula. Maganda. Dito na lang pala. Para same scenario lang sila. Nasa yan. So yan po yung ating setup na yan guys. So mag-prepare na rin kayo ng plug. So ito is 10A, 10 ampere. Then sunod natin yung mas maganda nga dito na lang pala to. Abot ba to? Medyo bitin guys. So transfer po natin. So pares lang po siyang, pares kulay pula po ang ginawa ko. Wala naman pong polarity yan. So pares na po yan. Tapos live, ito po is live wire. So dito na po siya. So yan, ganyan lang po kadali mag-build ng ating solar aparato. Basta dire-diretso lang po yung panonood nyo dito. So insert na po natin yan dito papunta sa ating breaker guys. So yung breaker po natin is 60 ampere. So AC na ho yan, hindi po yan DC. So AC po itong ating breaker na to. So pang kuryente na yan sa Meralco. So insert lang po natin to dito. Then syempre meron tayong SPD. So SPD natin guys is 20 kA. So ito po is pang AC na SPD. Once na meron pumutok na appliances natin, so siya po yung mag-absorb ng ating kuryente na sumobra. So itatap lang po natin yan. So syempre itatap lang po natin ng same lang sa ating solar na SPD. So ayan po siya. So ayan po yung pagkakasetup po natin. So insert lang po natin yan. So naka-ready na rin yung pang top na wire. So 12 AWG lang din po yan. Ano mo, ito focus. Pindutin mo para mag-focus. So yan po. So ito tatap po natin sa neutral, sa live tsaka sa ating neutral. So yan po yung ating setup. So yan po yung ating wiring ng ating LBD, SSR, tsaka yung ating breaker. So syempre lagyan din po natin yan ng ground dito. So wala pa tayong ground na mahaba. So yan po muna guys. So tuturuan ko naman kayo paano magkabit ng AC monitor sa ating circuit breaker. So ang kakailanganin po natin dyan is 12 AWG wire. So yan po yan. Then meron tayong pang top. So 12 AWG wire din po yan. So una na po natin gagawin dyan guys is ito po is gagawin po natin to. Insert na po natin yan dito. Syempre nasa kaliwa po yung ating positive at nasa kanan naman yung ating negative guys. So ito yung pang top natin. So isasabay na rin po natin para isang lock na lang. Yan po yung ating pang top na wire papunta sa ating AC monitor. So yan, ipipix ko na ho siya para isang sabay na lang po. So yan po yung pang top tsaka yung mahabang wire na live wire papunta sa ating outlet na yan guys. So ayan na, medyo na-fix na ho natin.
So ito naman po is, ito po yung ating itatap dito sa ating AC monitor. So naka ano pa? Sikip pa. So luwagan lang po natin. Medyo masikip pa nga ito. O pala naluwagan. Luwagan lang po natin yan para ma-insert natin yung ating positive wire. Ito yung itatap lang po natin. So gagawa rin po kayo ng pang tap na wire. Then ito rin ho sa may negative. So once na already goods na, so yung wire po natin na negative, so insert po natin yan sa may butas. Yan. So lalabas po natin yan dito. Yan po yung anyang setup. Then i-direct na po natin yan sa ating outlet. Then itong kulay pula natin, so dito na po yan sa may Gedli. So yan po is papunta na sa ating outlet. So yung outlet naman po natin guys, so syempre yan po yung ating setup. So syempre ipipix na lang po natin yan sa ating wire dito sa dalawang tornilyo na yan. So ayan po yung setup po natin guys. So napakasimple lang, 'di ba? So hindi ko muna siya ipipix kasi hindi ko pa nababalatan. So kung nakikita nyo po, meron na po tayo na additional dito na accessories. So meron po tayo nilagay rito na voltmeter. So paano maglagay niya? Napakadali lang kasi ito direct naman to sa ating battery. So ito yung wire niya. So sinuksok ko lang siya dyan. Then ito po yung wire niya. So direct lang po natin to sa battery. Then sunod naman guys, so ito in additional natin is yung ating pan. So cooling pan para sa ating inverter guys. So ito po yung kanyang thermostat. So paano mag-install ng thermostat? So ayun po yung gagawin natin. So dalawa po yung ating pan dito. So may pan din sa ating SCC. So sa ating controller. So yun po yung ating gagawin natin dyan guys. So maglalagay po tayo ng thermostat. So para mag-automatic on po yung ating pan para magkaroon po ng cooling system po guys. So ang mangyayari po dyan guys, so ito po is intake. So papasok po yan dito sa loob, then dito po yung labas niya guys. So exhaust niya guys. Kasi po ang atong peto guys, so may limit din po siya bago umandar yung exhaust pan niya. Kaya kailangan natin lagyan ng pan para di siya mag-init talaga guys. So hindi na natin kailangan hintayin uminit pa yung peto bago mag-exhaust guys. So kailangan na po natin ng intake na pan guys para hindi po siya masira agad guys. So yun po yung gagawin natin. So tara, let's go. Nga guys, so una sa lahat guys, so pinix ko na po yung kanyang sa likod guys. So pinix ko na siya rito kasi dito lang po tayo maggagawa ng installation. So ito po yung ating thermostat guys. So kung nakita nyo po, as you can see, English no. So yun po siya. So yung kanyang sensor po, so ito po yung kanyang sensor. So once na makadama to ng init, so dito na po mag-start yung ating automatic na on po ng ating mga cooling fan guys. So kung nakikita nyo po, yan po yung kanyang BCC. So yung BCC po, yun po yung positive. Then yung GND, so dyan po natin install yung ating negative guys na wire. Then yung S1, S2, syempre yun po yung sa pan na po natin yan guys. Dyan po natin i-install yan. Then yung ating wire po is, ito po yung ating wire. So wala na po ako makitang wire. So ito na lang po yung no choice na ako. So malit na wire lang po kasi yung kailangan. So install lang po natin yan dito. So left and right lang po yan. So yung positive at negative guys. So dito lang po yan, positive. Then yung negative natin dito. Then install po natin yan dito po sa ating SCC. So dito ko po siya install sa may 12 volts. So dito lang din po siya i-install para mapagana po natin yung ating thermostat para mag sensor na po siya kung aandar po ba yung pan or hindi guys. So yun po yung ating gagawin ngayon. So tara, let's go. So yun na nga guys. So gagawin po natin is mag-wiring na po tayo sa ating thermostat guys. So meron po akong dalawang wire dito. So isang kulay puti at kulay blue guys. So ang gagawin kong positive is yung kulay puti guys. So insert lang po natin yan dito sa ating BCC guys. So yung BCC, yan po yung positive natin. So kailangan lang po natin yan higpitan guys. So syempre ang kailangan po natin dito is tatanggalin muna natin yan sa kanyang case guys. Kasi nasa loob po yung insertan ng ating wire. So yan po yan. Susunod natin yung ating negative wire guys. So ito yung negative wire. So ilalagay natin yan sa ground, GND.
So syempre, ipapasok lang po natin yung maigi. Ito po yung magiging source ng power po niyan guys. Kaya kailangan natin ng positive tsaka negative wire. Para pwede ito, i-direct natin to sa ating inverter o kaya dito sa ating solar charge controller na 12 volts guys. So ayan po, already goods na po yan. So susunod naman po natin guys is i-install na natin yung ating wire ng pan guys. So yung wire ng pan, so matatanggal naman to. So yun na nga guys, ito yung ating positive tsaka negative. Di ko alam kung may polarity to, pero ito yung number 1 tsaka number 2. So ang number 1 natin is S1. So dito po natin lalagay. So yan, i-lock na ho natin. So sunod naman is yung 2 guys. So yung ating negative kung tawagin siguro. Kasi di ko alam kung may polarity to, pero palagay ko wala naman. So yan po yung ating setup niyan guys. So isa lang muna yung in-insert ko. So susunod ko na i-insert yung ating pangalawang pan. So yan po muna is sample lang. Po natin yung wiring ng ating thermostat. So kung nakikita nyo po, so yung BCC po natin, yung po yung positive, then yung GND, yung po yung negative wire guys. So ito po yung magiging source ng ating thermostat guys. So ito naman po yung positive negative na yan guys. So dito po natin yung ilalagay sa ating SCC controller guys. So dyan po natin ilalagay yan. So yung positive tsaka yung negative guys. So dyan po siya dadirect kasi 12 volts po itong load dito. Then yung kanyang wire po ng pan natin guys. So in-install po natin yan sa S1 tsaka S2. So dalawa po yung pan na nilagay po natin. So dalawa rin po yung in-insert natin dyan, kaliwat kanan guys. So ito yung kanyang sensor. So ito po yung magiging yung kanyang mag-absorb ng init. Once na uminit po ito, so automatic po mag-on off yung ating pan guys. So once na uminit po siya, so yung pan po natin is mag-automatic on. So ito po yung magiging utak or sensor ng ating cooling pan guys. So para hindi na po natin i-on tsaka off yung ating system guys. So yan po. So yan po i-fix lang po natin yan dito. So once na na-fix na po natin yan, so yung positive tsaka negative po natin is dadaan na lang po natin dito sa cable management natin. So yan po. So yan, napakadali lang naman po niyan. So syempre yung positive natin is yung kulay puti. Then yung negative natin is kulay blue. So wala na po kasi akong wire na maliliit. So puro makakapal. So ilalak na po natin yan. So yun na nga yung kabuuan ng ating ginawang thermostat. So hindi ko po muna mapapakita kung gagana to kasi wala pa po yung aking battery guys. So yan po muna sa ngayong video. So papalo up ko na lang yung pag-setting nito para doon na lang po tayo bumawi. Para once na mag-on po siya, so papakita ko sa inyo paano siya mag-setting dito. So yun lang. Peace out. Once again, this is your J-Throne TV. See you guys to my next video. Peace out.